Para magkaroon ng isang tao ng skill ay kinakailangan kumain ng espesyal na prutas na tinatawag na skill fruit. Isang prutas lang ang pwedeng kainin ng bawat tao pero may isang binatilyo ang nagawang makakain ng higit pa sa isa. Nagsimula ang kwento ng mapagpasyahan ng magkaibigan na sila Light at Lena na magtungo sa Holy City dahil nasa wastong edad na sila para kumain ng skill fruit. Gusto ni Light ng skill na magagamit niya sana sa pangarap niyang maging isang adventurer. Para naman kay Lena ay gusto niya lang magkaroon ng skill na magagamit niya sa kaparehong trabaho na kukunin ni Light. Dahil dito ay napagpasyahan nilang dalawa na maging adventurer. Pagkadating nila sa simbahan ay inasikaso sila ni Holy Sister na siyang nagbibigay ng mga skill fruit. Bago sila pakainin ng skill fruit ay ipinaliwanag muna nito ang tungkol sa skill fruit at bakit isa lang dapat ang pwede nilang kainin. Alam ito ni Light kaya kailangan ay combat type skill ang skill na makuha niya. Naunang kumain si Lena at laking gulat ni Holy Sister na nakuha niya ang Sword Saint skill. Isa umano siya sa napili at matagal nang hinihintay nito na adventurer. Sunod na kumain si Light ngunit isa lang umanong Fruit Master skill ang nakuha niya. Matapos niyang marinig ang sinabi ni Holy Sister ay nanlumo siya na hindi niya na matutupad pa ang kanyang pangarap na maging adventurer. Balak sana ni Lena na samahan na lang din si Light na magtanim ng mga prutas ngunit pinagalitan siya ni Holy Sister dahil kailangan niya umanong maging adventurer para sa kapakanan ng bansa. Kaya ngayon mismo ay kailangan na siyang magsimulang magsanay sa Holy City. Wala nang nagawa si Light kundi ang gamitin na lang sa kanyang mga tanim ang kanyang skill. Sa loob ng 3 buwan ay naging maganda naman ang takbo ng kanyang buhay dahil ang kanyang mga pananim ang pinagkukunan niya ng pera. Habang si Lena naman ay mabilis na na-promote sa pagiging rank S adventurer. Hindi pa din niya tuluyang tinatalikuran ang kanyang pangarap na maging adventurer kaya nagsasanay siya palagi. Kasama niyang naninirahan sa kanyang bahay si Ayla simula nung ipinaubaya ito sa kanya ng kanilang village chief. Habang naghahapunan sila ay napag-usapan nila ang ginagawa niyang pagpapatubo sa skill fruit. Sinabihan niya si Ayla na kahit anong mangyari ay huwag kakainin ng mga kinuha niya mga skill fruit nang hindi nagpapaalam sa kanya. Ngunit kumuha na pala dito si Ayla at inihalo niya ito sa stew na kinakain nila. Dahil dito ay muli niyang naalala ang sinabi ni Holy Sister na malalaso na ang isang tao kapag 2 skill fruit na ang kainin nito. Muling nag-init ang kanyang katawan at sa isip-isip niya ay ito na ang kanyang katapusan. Pero imbis na mamatay ay nagkaroon patuloy siya ng panibagong skill at ito ay tinatawag na Sword God. Kagad naman itong naramdaman ni Holy Sister na hindi din makapaniwala. Habang si Ayla naman ay nagkaroon ng appraisal skill kaya nalaman nila na ang isa pala sa kakayahan ng Fruit Master ni Light ay ma-immune na siya sa laso ng skill fruit. Gusto niyang makumpirma kung totoo nga na may bago na siyang skill kaya lumabas sila para subukan ito. Nang makumpirma niya na ito ay kaagad siyang nagdesisyon na magtungo sa Adventurers Guild para magparehistro at kumuha kaagad ng job request. Ilang sandali lang ay nabangga siya ng adventurer na si Jin at gusto nito na humingi siya ng tawad. Dahil hindi niya ito masyadong pinansin ay nagalit ito at inatake siya na madali lang niyang sinangga. Hindi na ito nakipagtalo pa dahil kailangan na nilang umalis. Umalis din kaagad sila Light para trabahuin ang una nilang quest. Ito ay manligpit sila ng slime na madali lang niyang natapos. Ilang sandali lang ay bigla silang nakarinig ng sigaw at ito pala ay sila Jin. Hindi nila inaasahan na may makakaengkwentro silang ogre. Tinawag sila ni Light kaya naisip ni Jin na tumakbo na lang sila papunta kay Light. Dahil dito ay napunta na kay Light ang atensyon ng ogre. Hindi naman ito inatrasa ni Light na mas lalo lang nasabik na labanan ito. Buti na lang ay malaki ang naitutulong sa kanya ng appraisal skill ni Ayla at gamit ang Demon Slash ay matagumpay niya itong nailigpit. Hindi makapaniwala sila Jin sa kanyang nagawa at kahit ang receptionist sa guild ay nagulat din. Habang hinihintay nila ang pabuya ay biglang dumating ang S-rank party na sacred na pinamumunuan ni Grouse kung saan nabibilang si Lena. Kagad niyang nilapitan si Lena ngunit sinabihan lang siya nito na nagkakamali lang umano siya. Dahil dito ay lalo lang siyang nabahala na nakalimutan na ata siguro siya ni Lena. Minabuti nila na kumain muna at ilang sandali lang ay dito na sila nilapitan ni Lena. Iniiwasan lang pala ni Lena na malaman nila Grouse na magkakilala sila. Matapos nitong malaman na isa na din siyang adventurer ay natuwa ito na sa wakas ay natupad na din niya ang kanyang pinapangarap. Dito na din nila napag-usapan ng tungkol sa sacred na para kay Lena ay hindi magandang party. Naikwento niya ang isang quest nila kung saan natalo nga nila ang halimaw ngunit nawala naman ng hanap buhay ang mga taga-nayon dahil sa ginawa ng kanyang mga kasamahan. Sinubukan niyang magreklamo sa Holy Sister ngunit mas pinaburan lang nito ang ginawa nila Grouse. Sinubukan ni Light na alokin si Lena na sumali na lang sa kanilang party ni Ayla ngunit tumanggi ito at katapos ay dito na ito umalis.
Simula noong mga oras na iyon ay hindi na mawala kay Light ang pag-aalala kay Lena. Dahil dito ay iminungkahi sa kanya ni Ayla na tanungin na lang umano niya si Grouse na saktong nasa S-rank lounge pa din. Habang ipinagmamayabang nito sa mga babae ang tagumpay nila sa katatapos nilang quest ay pumasok ang isang receptionist dahil may nagrereklamo umano sa kanilang trabaho. Pero nagdahilan lang ito kaya dito na pumasok si Light para makiusap na pakawalan na nito sa Sacred si Lena. Ang problema ay pinalabas lang siya ng mga bantay dahil tanging mga S-rank lang ang pwedeng manatili sa silid. Kinabukasan ng umaga ay muling inalala ni Lena ang alok sa kanya ni Light kaya sinabi niya na kay Grouse na nais niya nang tumiwalag sa party. Ngunit nang palabas na siya ng silid ay hinarangan siya ni Grouse. Alam nito na hindi siya papalag kaya wala na siyang nagawa pa. Pagkalabas nila ng guild ay bigla silang hinarangan ni Light. Niyaya ni Light si Lena dahil manliligpit umano sila ng mga halimaw. Pero hindi magawa ni Lena na suwayin si Grouse kaya hinamon na lang ni Light si Grouse sa isang duelo. Kung manalo siya ay kailangan pakawalan na ni Grouse si Lena pero kung matalo naman siya ay gusto ni Grouse na hindi na siya magpakita pa sa guild kahit kailan. Pagkabunot ni Grouse ng kanyang espada ay kaagad itong ginamitan ni Ayla ng appraisal skill. Tinatawag na Godspeed ang skill nito na siyang rason bakit nagtataglay siya ng sobrang bilis. Pagkasimula ng kanilang duelo ay walang tigil na umatake si Grouse. Ramdam ni Light na hindi lang bilis ang mayroon si Grouse dahil malalakas din ang mga atake nito. Ilang sandali lang ay nagawa ni Grouse na maputol ang kanyang espada. Pero hindi ito naging problema sa kanya at dahil nakikita ni Lena ang kanyang determinasyon ay hindi na ito nagduda pa na matatalo niya si Grouse. Nang makita niya ang walis ng isa sa nanunood ay hiniram niya muna ito. Dahil dito ay lalo lang nainis sa kanya si Grouse dahil iniisip nito na ginagawa niya lang na biro ang kanilang duelo. Pagkaatake nito muli ay mas nag-focus na siya sa kanyang nararamdaman kaya naunahan niya ito. Hindi makapaniwala ang lahat na nagawa niyang mapuruhan si Grouse at dahil dito ay siya ang nanalo sa duelo. Binalaan niya na din ang mga natitirang miyembro ng Sacred kaya malaya na si Lena na sumali sa kanilang party. Nagsilbing base muna nila ang bahay ni Lena at dahil na din sa pag-alis ni Lena sa Sacred ay kinukulit siya ni Holy Sister na makipagkita dito. Paulit-ulit na tumanggi si Lena dahilan para pag-initan siya kaya mga low-income job requests lang ang mga pwede nilang makuha. Pero hindi ito naging problema sa kanila at tinanggap pa din nila ang mga ganitong quest. Mabilis lang nilang natatapos ang mga quest ngunit kakarampot lang ang nakukuha nilang pabuya. Napagpasyahan nila na pangalanan na ang kanilang party at naisip ni Light ang Luxria na may ibig sabihin na incomplete light. Kinabukasan ng umaga pagkadating nila ng guild ay kinausap sila kagad ng receptionist dahil may quest umano para sa kanilang party. Tungkol ito sa mga nawawalang mga adventurer na nagtungo sa North Montes Valley region. Nang ipakita sa kanila ang listahan ng mga adventurer ay nagulat si Lena na kasama din pala dito sila Bork at Shera. Ang mga ito ang gumabay sa kanya nung baguhang adventurer pa lang siya. Alam niya na mapanganib ang quest na ito para sa kanilang party ngunit sabik na pala si Light na umpisahan na nila ito kagad. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at kagad silang umalis. Pagkadating nila sa sinasabing lugar ay pinalibutan sila kagad ng mga kalaban. Ito pala ay ang mga adventurer na hinahanap nila ngunit mga undead na sila. Minabuti nila na pumasok na sa mansyon at baka may makita pa silang survivor. Hinarap nila dito ang mga undead kaya dito na nakita ni Light kung gaano nakagaling sa pakikipaglaban si Lena. Madali lang nilang inubos ang mga kalaban kaya dali-dali silang umakyat sa ikalawang palapag ng mansyon kung saan may babae dito na naghihintay kay Light. Hinarap din sila dito ng maraming undead pero napansin nila na parang naiiba ang mga ito sa mga nakalaban nila sa baba. Ginamitan sila ng appraisal skill ni Ayla kaya nalaman nila na may kumokontrol pala sa mga ito. Dito na napansin ni Light ang mga sinulid na siyang ginagamit sa pagkontrol sa mga undead. Sinundan nila ito hanggang sa makarating sila sa isang ballroom. Kagad na nagpakita sa kanila ang kanina pa naghihintay kay Light na si Dratina. Nagtataglay ito ng necromancy skill at ito ang rason bakit nagagawa niyang kontrolin ang mga undead. Misyon nito na iligpit si Light kaya nalaman nila Light na alam ni Dratina na pupunta sila dito. Para hindi maging sagabal si Lena sa pinaplano ni Dratina ay pinaharap nito kay Lena sila Bork at Shera. Kahit si Ayla ay gusto ding iligpit na ni Dratina dahil sa appraisal skill nito. Pero hindi ito magawa ng mga undead dahil nakabantay lang si Light. Dahil naman sa pinagsamahan nila Lena, Bork at Shera ay nag-aalinlangan si Lena na atakihin ang mga ito. Pero dahil nag-aalala siya kina Light at Ayla ay nagsimula na siyang kumilos. Alam niya na gusto na ding magpahinga nila Bork at Shera kaya kahit masakit sa kanyang kalooban ay tinapos niya na ang mga ito. Para makalaban ng maayos si Light ay minabuti niya na pasakayin si Ayla sa kanya.
Gusto niya na malaman ni Ayla kung bakit patuloy lang sa pagdami ang mga undead gayong hindi naman ito kagagawa ni Dratina. Umakyat pa sila para makita ng maayos ni Ayla ang mga undead at dito niya na napansin ang may-ari mismo ng mansyon na si Count Montes dahil gumagamit ito ng summoning skill. Dito na din nila nakita ang Soul Reaper na siyang rason sa pagdami ng mga undead. Bigla itong umatake sa kanila kaya napilitan sila na bumaba. Si Count Montes pala ang nag-summon dito at simula nun ay isa-isa nang nawala ang mga tao na pumupunta dito. Kinikilalang hero si Count Montes nung una pero unti-unting natakot sa kanya ang mga tao dahil sa kanyang summoning skill. Napagbintangan pa siyang nagtataksil sa bansa at ito ang dahilan bakit lumayo siya. Dito na nalaman nila Light na mga assassins pala ang ipinapadala ng guild at misyon nila ay iligpit si Count Montes. Biglang naisip ni Light ang posibilidad na baka matulad lang din siya kay Count Montes dahil alam niyang malaki ang posibilidad na lalo pa siyang lalakas gamit ang Fruit Master skill niya. Nang pinaatake muli ni Dratina ang mga undead ay nagkunwari si Light na aatake din ngunit hindi alam ni Dratina na si Lena pala ang aatake. Pinunterya ni Lena ang Soul Reaper at pinunterya naman ni Light si Count Montes. Bago pa tuluyang maglaho si Count Montes ay pinasummon muna ito ni Dratina ng isa sa pinakamakapangyarihang alaga nito. Ito ay isang wicked dragon na kahit si Dratina ay hindi ito nagawang makontrol. Hindi tumatalab dito ang mga pisikal na atake kaya kahit magtulungan sila Light at Lena ay hindi pa din nila ito kaya. Sinubukan itong atakihin ni Light ngunit nabali lang ang kanyang espada. Iminungkahi ni Ayla na kumain na lang siya ng skill fruit dahil may dala pala itong mga skill fruit. May isang lalaki naman ang kumuha kay Dratina at kaagad din silang umalis. Pagka-atake muli ng dragon ay si Lena muna ang humarap dito para magkaroon ng oras si Light na makahanap ng panibagong skills na pwedeng tumalo dito. Sa una niyang subok ay nakakuha siya ng bug resistance skill. Dahil hindi ito pwede ay dalawang skill fruit na ang kinain niya. Ngunit Cat Charmer at Weapon Durability Boost lang ang kanyang mga nakuha. Muli siyang kumain ng isa pang skill fruit at sa pagkakataon na ito ay nakakuha siya ng Slip Pixie. Kahit anong nilalang ay kayang patulugin ang kapangyarihan nito kaya alam ni Light na pwede nila itong gamitin sa dragon. Sa unang subok nila ay hindi ito umubra dahil hindi umaabot sa dragon ang kapangyarihan ng Slip Pixie. Dahil dito ay gumawa ng paraan si Light para magkaroon siya ng pagkakataon na makalapit sa dragon. Matagumpay niya itong nagawa kaya napatulog na nila ang dragon. Bago pa gumuho ang mansyon ay dali-dali silang lumabas. Hindi na din sila nagtagal pa dito at bumalik din sila kagad sa Holy City. Pagkadating nila sa Holy City ay dito na nawala ng malay si Light. Nagkaroon pala siya ng lagnat na siyang epekto matapos siyang kumain ng maraming skill fruit. Matapos ang 2 araw niyang pahinga ay bumaba na ang kanyang lagnat at nakabawi na siya sa kanyang lakas. Pero gusto pa din nila Lena na magpahinga muna siya. Nalaman niya na ipinatawag pala sila ng guild para tanungin tungkol sa Wicked Dragon. Kahit gusto niyang sumama ay hindi pa din siya pinayagan ni Lena. Pagkadating nila ng guild ay ipinarehistro muna ni Lena si Ayla para opisyal na itong maging adventurer. Dahil 2 oras pa silang maghihintay ay minabuti nila na mamili muna ng masusuot ni Ayla. Napadaan sila sa jewelry shop at nakakita si Ayla dito ng totoong diamond. Hindi alam ng tindero na totoong diamond ito kaya nabili nila ito sa murang halaga. Katapos ay dumiretso na sila sa bilihan ni Lena ng kanyang mga damit para dito bilhan ng damit si Ayla. Pagkabalik nila ng guild ay inihatid na sila ng receptionist sa conference room. Kaya pala tinanggap ni Lena ang imbitasyon ay para makakuha din siya ng impormasyon tungkol kay Dratina. May nagutos kay Dratina na iligpit sila at tanging ang guild lang ang may alam na patungo sila sa mansyon ni Count Montes. Pagkapasok nila ng conference room ay nakaharap nila dito ang mga miyembro ng Forebearers. Ito ay sila Flower Hat, Tiger Beard, Gravekeeper at si Holy Sister. Sinubukan ni Ayla na alamin ang skill ni Holy Sister ngunit nagtaka siya na wala siyang makita. Bago magbigay ng impormasyon si Lena tungkol sa Wicked Dragon ay tinanong niya muna si Holy Sister kung may alam ito tungkol kay Dratina. Sumagot lang si Holy Sister na wala siyang matandaan na may ganitong pangalan na adventurer. Iminungkahi ni Flower Hat na tingnan na lang nila ang Grand Library Records baka sakaling may makita silang impormasyon dito tungkol kay Dratina. Ngunit kagad na binago ni Holy Sister ang usapan kaya bumalik sila sa Wicked Dragon. Dahil dito ay ipinakita na ni Lena ang taliskis ng Wicked Dragon. Pero bago niya ito patingnan ay gusto niya ding makita ang lahat ng mga records na may kinalaman kay Dratina. Dahil pumayag ang mga miyembro ng BRS pati si Holy Sister ay tiningnan na ni Flower Hat ang taliskis. Nakita niya dito si Dratina at ang appraiser officer nito ay si Holy Sister. Katwiran ni Holy Sister ay hindi niya na matandaan pa si Dratina sa dami ng mga nabigyan niya ng skills.
Gayunpaman ay natuwa pa din si Lena dahil may lead na siya. Ang problema ay gustong ipatanggal ni Holy Sister ang kanilang party sa guild dahil sa reklamo ni Grouse. Biglang dumating dito si Light na siyang ikinagulat nila Lena. Akala niya ay pinupuri na sila Lena at gusto din niya na purihin siya. Ipinalam sa kanya ni Holy Sister ang tungkol sa sitwasyon ng kanilang party ngunit wala siyang pakialam dito dahil sila pa din ang Luxria. Nang tiningnan ni Holy Sister ang kanyang skill ay biglang nagbago ang isip nito. Binigyan sila ng pagkakataon na makapagparehistro muli sa guild pero kailangan muna nilang talunin ang isang S-rank na halimaw. Kahit alam niya na may posibilidad na isa lang itong patibong ay gusto niya pa din itong maranasan para mas tumatag pa siya. Pagkalabas nila ay nilapitan sila ni Gravekeeper para pagmultahin si Light sa pagpasok sa conference room na may dalang sandata. Akala ni Light ay maiiwasan niya ito kung ipapakita niya na putol na ang kanyang espada ngunit mas lumaki lang ang kanyang babayaran dahil inutang niya lang pala ang espada na ito. Ang problema ay hindi na din siya pwedeng umutang muli sa guild dahil 2 espada na ang kanyang nasira. Iminungkahi na lang ng receptionist na magpagawa na lang umano siya sa blacksmithing workshop. Dahil matatagalan pa bago ito matapos ay nagpaalam muna sa kanila si Lena dahil bibisita muna siya sa Athena para umpisahan na ang kanyang pag-iimbestiga tungkol kay Dratina. Kagad namang nagtungo sila Light sa Tradesman District ngunit karamihan pala sa mga workshops dito ay kakampi ni Holy Sister. Pero may isang workshop siya na pwedeng puntahan at ito ay ang Bolst Workshop. Sinasabing isang legendary blacksmith ang may-ari dito kaya lalo lang nasabik si Light na magpagawa dito ng bago niyang espada. Habang patungo na sila sa Bolst Workshop ay may nakita silang isang babae na hinahabol ng 3 kalalakihan. Ilang sandali lang ay na-corner ng mga ito ang babae ngunit dumating dito si Light para pigilan sila. Sinubukan ng isa na umatake ngunit putol na espada lang ni Light ang ipinantapat niya dito. Sa sobrang lakas ng kanyang atake ay natakot na din ang iba sa kanya kaya umalis na lang ang mga ito. Pinasalamatan siya ng babae na nagpakilala sa pangalang Monica. Nabanggit ni Light kung saan sila patungo at dito na nila nalaman na doon din pala nakatira si Monica. Dinala sila sa workshop at dahil walang ibang tao dito ay dito na din sinabi ni Monica na siya mismo ang may-ari ng shop at mag-isang gumagawa dito. Nais nito na bentahan sila ng mga likha nito katulad ng frying pan at iba pa. Nagtataglay pala ito ng super forge skill kaya nagagawa nitong baguhin ang uri ng metal sa pamamagitan lang ng pagpukpok gamit ang martilyo. Dahil dito ay nagiging espesyal na ang bagay na nagagawa niya. Kagad na nakiusap si Light na gawan siya ng espada ngunit hindi pala gumagawa ng espada si Monica. Sa kabilang workshop pala ang itinuturo ng guide kaya dinala sila ni Monica dito. Ang kanyang ama na si Ival ang namamahala dito at nalaman na din nila Light na may hindi sila pagkakaunawaan ni Monica. Umalis kagad si Monica at tumanggi din si Ival na gawa ng espada si Light dahil marami pa umano silang gagawin na espada. Pagkalabas nila Light ay tinawag sila ng isa sa nagtratrabaho sa shop. Tagahanga pala ito ni Light dahil nakapanood umano ito nung magduelo sila ni Grouse. Dito na nila nalaman ang rason bakit may hindi pagkakaunawaan sila Monica at ng kanyang ama. Kalahating taon na ang nakakaraan ay inatake ng mga bandido ang bagon na sinasakyan ng lola ni Monica na nagdahilan sa pagkasawi nito. Ngunit nang mahuli ng mga kawal ang mga bandido ay nakumpiska sa mga ito ang mga sandata na may initial ni Monica. Nang malaman ito ni Monica ay dito na nagsimula na kamuhian niya ang mga sandata dahilan para hindi na ito gumawa pa ng kahit anong sandata. Biglang dumating ang mga taga Blackbird Merchant Group na pinamumunuan ni Zomdo para umorder muli ng mga sandata kay Ival. Nakilala nito kagad si Light at bigla namang lumabas din si Ival. Para hindi gambalain ng mga ito si Monica ay napipilitan na lang si Ival na tanggapin ang kanilang order kahit kulang na sila sa oras. Pagsapit ng gabi ay muling binalikan nila Light si Monica para yayain ito na kumain. Dahil matagal na din ang huling araw na kumain si Monica na may kasama ay pumayag ito na sumama. Habang kumakain na sila ay nagpasya si Monica na ilibre na lang sila Light bilang pasasalamat na din kanina. Muli namang nakipagkita si Zomdo kay Holy Sister dahil ito pala ang itinalaga ni Holy Sister para mamili ng maraming sandata. Nabanggit nito ang tungkol kay Light dahil may plano pala sila na dukutin si Light. Kaya habang pauwi na si Monica ay dito na siya dinukot ng mga tauhan ni Zomdo na sila Dog. Si Monica pala ang gagamitin nilang point para mapapunta nila si Light sa underground arena. Gustuhin man ni Ival na magtungo din dito kaso hindi ito pwede dahil si Light lang ang dapat na magpunta dito. Pagkadating ni Light dito ay pinalabas ng mga kalaban ng Raging Taurus. Sabay-sabay silang sumugod ngunit hinihintay lang pala sila ni Light na makalapit dahil gagamitin niya ang Slip Pixie. Pero matapos lang mapakawala ni Light si Monica ay nakalanghap din ito ng pampatulog kaya binuhat na lang ito ni Light pauwi.
Minabuti nila Light na magpalipas na lang ng gabi sa bahay nila Monica dahil inaantok na din si Ayla. Nang magising si Doug ay nagulat siya na nakagapos na siya kaharap si Zomdo. Akala niya ay ginapos siya ni Zomdo pero si Light pala ang may gawa nito. Nagpa siya si Zomdo na susugurin nila ang workshop pagsikat ng araw para maghiganti kay Light. Katapos mag-almusal nila Light ay nakiusap sa kanya ang ina ni Monica na ihatid kay Monica ang pagkain nito. Nakita ito nila Light sa Harden na abala sa mga pananim nito. Nababahala ito na baka hindi maging maganda ang bunga ng mga pananim kaya ginamit ni Light dito ang kanyang Fruit Master skill. Dito na nalaman ni Monica na hindi lang pala isa ang skill ni Light. Bigla silang may narinig na ingay sa baba at ito pala ay kagagawa nila Zomdo. Hinamon nito si Light na maglaban umano sila sa labas. Pagkasimula ng kanilang laban ay sinubukan ni Light na gamitin si Sleep Pixie ngunit hindi ito umubra dahil lumikha ng panangga si Zomdo gamit ang kanyang lightning skill. Katapos ay inumpisahan na nito na atakihin ang workshop dahil mahal umano ang sinirang gate ni Light sa underground arena. Gusto din pala talaga nito na si Monica mismo ang gumawa ng kanilang mga order ng mga sandata dahil mas makakamura sila sa materyales at sigurado ang kalidad ng bawat sandata na hindi katulad ng mga likha nila Ival. Biglang inatake ni Light si Zomdo at kinuha niya ang espada na inapakan nito. Ito na ang ginamit niya sa pakikipaglaban ngunit napupuruhan pa din siya dahil naman sa mga metal balls ni Zomdo. Pinatingnan ni Monica kay Ayla ang materyales ng mga metal balls at katapos ay lumikha siya ng frying pan para ipagamit kay Light. Dahil sa materyales na inilagay ni Monica dito ay dumidikit lang dito ang mga metal balls. Pero hindi pa din ito sapat para tuluyan ng mapigilan ng mga metal balls. Nagpatuloy lang sa pagsangga si Light sa mga metal balls hanggang sa unti-unti nang nasisira ang kanyang espada. Dahil dito ay napapaisip na si Monica kung hahayaan na lang ba niya si Light o gagawa na siya ng espada para dito. Habang pinapanood niya ang paghihirap ni Light ay nagpasya na siya na kumilos. Kasalukuyan naman ang nasa malapit na si Lena sa kanyang destinasyon. Nagtataka siya na maraming tao kahit nasa bundok sila at ito pala ay dahil umano sa Athena Fairy Festival. Ilang sandali lang ay pinalabas na ni Zomdo ang kanyang lamena. Dahil gawa ito sa kidlat ay nagagawa ni Zomdo na mapatigas at mapalambot ito dahilan para maisahan si Light. Ngunit sa sobrang pagkakampante ni Zomdo ay hindi niya inaasahan ang Gale Flash ni Light. Gayunpaman ay hindi pa din ito naging sapat para talunin si Zomdo. Sa halip ay nagpalabas lang ito ng panibagong sandata at ito naman ay ang kanyang Jubatus. Dahil sa atake nito at sa mismong atake ni Zomdo gamit ang kanyang lamena ay lalo lang nahirapan si Light na makipagsabayan. Balak sana ni Monica na gumawa ng espada para kay Light sa loob ng workshop ngunit nakabantay dito sila Doug. Kailangan muna nilang pakawalan sila Ival at kaagad namang nakaisip ng paraan si Monica. Nagpahabol siya sa mga bantay na nasa labas kaya nagawa ni Ayla na makapasok sa loob. Ngunit nasa likuran lang pala niya si Doug dahilan para mabigo siya na pakawalan sila Ival. Nagawa ni Monica na maisahan ang dalawang bantay ngunit pagkapasok niya sa loob ay hawak-hawak na ni Doug si Ayla. Nang mapansin niya ang flashstone ay inihagis niya ito sa sahig dahilan para mas ilawan si Doug at kaagad na pinagtulungan nila Ival. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at kaagad na nilang inumpisahan ang paggawa ng espada. Dahil sa pagtutulungan nila ay mabilis nilang natapos ang espada. Ngunit pagkalabas nila ay naabutan nila si Light na nakahandusay na. Ibinigay ni Monica ang espada at kaagad naman itong hinawakan ni Light. Dahil may bago ng espada si Light ay kailangan niya na lang ngayon ng bagong skill. Humingi siya ng skill fruit kay Ayla ngunit napasobra naman ang paghagis nito. Pinulot ito ni Zomdo at para matalo niya na si Light ay sumugod siya para ipakain ito kay Light. Kaagad naman itong kinain ni Light kaya nagkaroon na naman siya ng bagong skill. Tinatawag itong Torch Flame kaya dito na naniwala si Zomdo na kaya nga ni Light na kumain pa ng panibagong skill fruit kahit may tinataglay na itong skill. At dahil din dito ay napagtanto niya na din kung bakit interesado si Holy Sister kay Light. Muli siyang umatake gamit ang Jubatos pero nagagawa na itong matalo ni Light. Kaya dito na sila nagpasya na ibuhos na ang buo nilang lakas sa susunod nilang atake. Gusto sana ni Doug na tulungan si Zomdo ngunit hindi pumayag si Zomdo dahil nais niya na matalo si Light nang siya lang mag-isa. Inilabas niya ang kanyang Lightning Devil at tinapatan naman ito ni Light ng Fire Beast. Umatake sila ng sabay at hindi nila banigo ang isa't isa dahil halos magkasing lakas lang ang kanilang kapangyarihan. Katapos ng atake nila ay bigla na lang bumagsak si Zomdo at nawalan ng malay. Bagamat nanalo si Light sa laban ay nabali na naman niya ulit ang kanyang espada. Susubukan sana ni Doug na labanan sila Light ngunit biglang dumating dito sila Tigerbeard para hulihin sila.
Gamit ang kapangyarihan ni Tiger Beard ay hindi na sila nagkaroon pa ng pagkakataon na makatakas. Ilang sandali lang ay nakatulog na din si Light sa sobrang pagod. Biglang may lumapit na ibon kay Ayla at may dala itong mensahe. Galing pala ito kay Lena para ipaalam sa kanila na malapit na ito sa Athena. Kampante si Lena na may makukuha siyang impormasyon tungkol kay Dratina at sa koneksyon nito sa Holy Sister sakaling makarating na siya sa Athena o sa Lake Capital. Pagkadating niya sa Athena ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at kaagad siyang nagtanong-tanong tungkol kay Dratina. Ngunit lahat ng napapagtanungan niya ay parang umiiwas sa pag-usapan si Dratina. Napansin niya sa di kalayuan ng isang kahina-hinalang lalaki kaya sinundan niya ito dahil baka isa itong assassin na ipinadala ni Holy Sister. Pumasok ito sa makitid na eskinita at dito na ito biglang nawala. Nasa likuran niya lang pala ito pero buti na lang ay mabilis din siyang nakakilos. Naglaban silang dalawa ngunit biglang may dumating para uwatin sila. Ito pala ay si Flower Hat kaya dito niya na nalaman na associate pala nito ang lalaki na nagngangalang Yuan. Katulad sa kanya ay andito din silang dalawa para maghanap ng impormasyon tungkol kay Dratina dahil sa ngayon ay ito lang ang nag-iisang gabay nila para matunton ang Wicked Dragon. Iminungkahi ng mga ito na umuwi na lang siya at dahil ayaw niya itong gawin ay nakiusap na lang siya kung pwede siyang sumama sa mga ito. Pumayag ang mga ito dahil sa kanilang tatlo ay siya lang ang may alam sa hitsura ni Dratina. Pumasok sila sa isang restaurant pero sa basement nito ay may bar kung saan naghihintay ang kanilang informant. Dito nila nalaman kung ano ang mga pinagdaanan ni Dratina at ng pamilya nito. Simula umano nang makuha ni Dratina ang kanyang skill ay dito na nakaranas ng sunod-sunod na kamalasan ng kanilang pamilya. Ang tanging sumusuporta lang sa kanya ngayon ay si Holy Sister. Sa ngayon ay kasalukuyang nasa loob ng syudad si Dratina pero dahil hindi sinasabi ng informant ang eksaktong lokasyon ay binantaan na ito nila Yuan. Dahil dito ay napilitan ito na magsalita kaya nalaman nila na nasa theater district si Dratina. Isa pala si Dratina na napili ni Holy Sister na maging dancer sa nalalapit na Dance of the Fairies. Kagad na nagtungo sila Lena sa gusali kung saan nag-e-ensayo ang mga performer dahil siguradong andito din si Dratina. Para makapasok sila ay nagkunwari sila ng mga performer din. Pagkapasok nila ay narinig nila mula sa dalawang dancer ang mga salita na hindi magaganda tungkol kay Dratina na siyang ikinalungkot ni Lena. Nakita nila si Dratina na nag-e-ensayo kaya kaagad nila itong nilapitan. Hindi naman na pinalampas pa nila Yuan ang pagkakataon na ito na dakpin ito para dalhin sa Holy City. Nakiusap pa ito na hintayin na lang na matapos ang festival dahil pangarap pala nito na makasayaw. Dito na naawa si Lena kaya napilitan siya na pakawalan ito at dali-dali silang tumakas. Hindi na sila nagawang mahabol ni Yuan pero hindi nababahala si Flower Hat dahil alam niyang hindi lalabas ng syudad si Dratina hanggat hindi natatapos ang festival. Nagtataka si Dratina kung bakit siya tinulungan ni Lena na kahit si Lena ay hindi din alam kung bakit. Habang hinihintay naman nila Light ang kanyang espada ay kinukondisyon niya muna ang kanyang katawan. Kailangan ay magawa na nila ang S-rank quest sa lalong madaling panahon at alam niya na ginagawa din ni Lena ang lahat para sa kanilang party. Sinubukan ni Flower Hat na hanapin sila Dratina gamit ang kanyang mga alagang ibon ngunit kaagad na bumalik ang mga ito na parang takot na takot. Nang malanta ang isa niyang bulaklak ay dito na siya nabahala kaya kaagad niyang ginamit ang kanyang skill. Nagpasya naman sila Dratina na manatili muna sa isa sa kanilang bahay na matatagpuan sa gilid ng syudad hanggang sumapit ang Dance of the Fairies. Dito na sinamantala ni Lena ang pagkakataon na tanungin si Dratina kung ano ang koneksyon nito sa Holy Sister. Akala ni Dratina ay ito ang rason bakit tinulungan siya kanina ni Lena na kaagad namang itinanggi ni Lena. Nang mapadaan sila sa plaza ay nilapitan sila ng dalawang bata dahil alam ng mga ito na mga dancer sila. Ngunit kaagad na kinuha ang mga ito ng kanilang mga magulang matapos makita ng mga ito si Dratina. Nang papalis na sana sila ay bigla silang nakarinig ng sigaw at ito pala ay dahil hinahabol ito ng halimaw. Mabilis na kumilos si Lena para iligpit ang halimaw bago pa nito atakihin ng mga tao. Hindi makapaniwala si Dratina sa dami ng mga halimaw dahil mayroon naman silang fairy stone na magtataboy sana sa mga ito. Gamit ang halimaw na iniligpit ni Lena ay iniligtas niya ang bata. Nakita nila sa di kalayuan ng isang maliit na nilalang na may prinoprotektahan at hindi naman nagdalawang isip si Lena na tulungan ito. Ngunit may isa pa palang halimaw na papalapit kaya kumilos na din si Dratina para iligtas sila. Ilang sandali lang ay biglang nag-iingay ang nilalang na iniligtas ni Lena at dito na nila napansin ang Black Mist na isa palang portal na dinadaanan ng mga halimaw. Buti na lang ay andito na din sila Yuan para tumulong sa pagligpit sa mga halimaw. Lumapit sa kanila sila Lena at matapos sabihan ni Flower Hat ang mga residente na magtungo sa katedral ay pinasama naman ito sila Lena sa lawa.
Dito na nalaman nila Lena na ang Fairy Stone pala ang humihigop sa Black Mist. Plano ni Flower Hat na magtungo sila dito para sirain ang Fairy Stone. Hindi sangayon si Dratine sa kanyang pinaplano dahil mawawalan na ng saysay ang mga dancers. Naintindihan naman kaagad ni Lena si Dratine dahil pangarap talaga ni Dratine ang magsayaw para sa Fairy Stone. Biglang nagpakita sa kanila ang may kagagawan sa pagpapalabas sa mga halimaw. Balak nito na pigilan sila bago pa man sila makalapit sa Fairy Stone. Mabilis na kumilos si Lena para atakihin ang halimaw at sinunod niya kaagad ang kalaban. Dito na nito inilabas ang totoo niyang hitsura at nagpakilala sa pangalang Argos. May misyon umano ito na iligpit lahat ang mga walang kwentang nilalang at bawiin ang Athena. Muli itong nagpalabas ng maraming halimaw para iligpit na sila. Ang problema ay si Dratine lang ang may kakayahan na makalipad gamit ang kanyang necromancy. Para makalapit si Lena sa Fairy Stone ay lumikha ng crystal platform ang daladala niyang nilalang. Dito niya na naalala ang unicorn na natutulog sa loob ng Fairy Stone. Pipigilan na sana siya ni Argos pero hindi ito hinayaan lang ni Flower Hat. Akala nito ay walang kakayahan si Flower Hat na labanan siya ngunit dito pala siya nagkakamali. Gamit ang mga grimoire ay nilabanan ni Flower Hat ang mga halimaw na pinapalabas ni Argos. Nagkaharap sila Lena at Dratine dahil hindi pa din gusto ni Dratine na sirain ang Fairy Stone. Kaya ipinangako na lang sa kanya ni Lena na aakuin nito ang kasalanan kung ito lang ang paraan para mailigtas ang mga mamamayan ng Athena. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at kaagad niyang sinira ang Fairy Stone. Sa galit ni Argos ay dito niya na pinalabas ang dragon na katulad ng Wicked Dragon na nakalaban nila Lena. Inatake nito ang syudad kaya nabahala si Dratine kung paano nila ito tatalunin. Muling naalala ni Lena si Light kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ito at alam niyang matatalo nila ito kung magtutulungan sila. Napansin ni Dratine na nanginginig ang kanyang kamay dahilan para magtiwala na din ito sa kanya. Matapos maubos nila Yuan ang mga natitirang mga halimaw ay dito na nakaramdam ng pagod si Flower Hat. Nakiusap si Lena kay Dratine kung pwede nitong mapigilan muna ang dragon ng kahit na 5 segundo lang. Dahil dito ay ginamit ni Dratine ang kanyang necromancy para pagsamasamahin ng mga halimaw na iniligpit nila at lumikha siya ng Kraken. Kagad nilang hinawakan ng dragon at dito na ito inatake ni Lena. Bagamat matagumpay itong napuruhan ni Lena ay hindi pa din ito umubra at nabulok lang ang galamin ng Kraken. Matapos atakihin ng Kraken ay sumanib na si Argos sa dragon. Alam ni Flower Hat na isa na itong possession type skill kaya kailangan munang mailigpit si Argos para mapigilan ang dragon. Nais ni Argos na unahin munang iligpit si Flower Hat dahil sa mga impormasyon na nalalaman nito. Sinubukan ni Flower Hat na tapatan ng atake nito ngunit hindi niya ito kinaya at buti na lang ay nailigtas siya ni Yuan. Sa pagkalayo nila ay tanging sila Lena at Dratine na lang ang nakipaglaban kay Argos. Kahit pinagtutulungan na nila ito ay sobrang lakas pa din ito para talunin nila. Pero napagtanto ni Lena na may magagawa na siya ngayon dahil nagawa niyang masugatan ang dragon na hindi katulad nung nilabanan nila ang isang Wicked Dragon. Muling umatake si Argos gamit ang Calamity Breath at ang haharapin na sana ito ni Lena ay bigla na lang siyang napalibutan ng puro puti. Dito na pumasok sa kanyang mga alaala ang pakikipaglaban ng mga fairies sa mga halimaw. Ilang sandali lang ay bigla na lang naputol ang isang kamay ng dragon. Biniyayaan pala si Lena ng kapangyarihan mula sa mga fairies kaya sa sobrang bilis ng atake niya ay hindi ito namalayan nila Argos. Gayunpaman ay hindi pa din nabahala si Argos kaya muli silang pinatikim ng bilis ni Lena. Hindi makapaniwala sila Yuan sa ipinapakitang bilis ni Lena kaya naisip ni Flower Hat na lumapit sa nangyayaring labanan. Nagpatuloy lang sa pag-atake sila Argos ngunit hindi pa din nila magawang matamaan si Lena. Naisip ni Argos sa punteryahin muli ang syudad dahil ito naman talaga ang kanyang misyon. Pero kagad din itong napigilan ni Lena at dito na nagpasya si Lena na tapusin na ang dragon. Matagumpay niya itong nagawa kahit hindi niya direktang inatake si Argos. Hindi matanggap ni Argos na natalo lang siya ni Lena kahit alam niya sa kanyang sarili na perpekto ang kanyang plano. Sa isip-isip niya ay baka alam na ni Holy Sister na maa-awaken si Lena at ginamit lang siya nito. Dahil wala na siyang rason pa para manatili dito ay umalis na siya at dito na din nawala ang ipinagkaloob na kapangyarihan kay Lena. Muling nagpakita kay Lena ang maliit na nilalang at alam niya na sinamahan siya nito kanina sa kanyang pakikipaglaban. Pagkalapit sa kanila ni Dratine ay ginamitan sila ng kapangyarihan ni Flower Hat para mawala ang mga natamo nilang mga sugat. Pinuri silang dalawa dahil sa matagumpay nilang pagtutulungan para talunin si Argos. Habang nagpapahinga si Light sa kanyang pagsasanay ay dinalhan siya ni Ayla ng kanyang hapunan. Kagad niya itong kinain at dahil nanumbalik na ang kanyang lakas ay muli siyang bumalik sa pagsasanay.
Humingi ng tawad si Lena kay Flower Hat na hindi niya nadakip si Argos. Pero hindi ito naging problema para kay Flower Hat dahil may naiwan umano si Argos na talisman. Sigurado siya na ito ang ginamit ni Argos para baliktarin ang epekto sa kapangyarihan ng Fairy Stone dahil ang ibig sabihin ng nakaukit dito ay reversal. Kaya para sa kanya ay napakahalaga ng bagay na ito dahil mayroon na naman siyang bagong madidiskubre. Natanong naman niya si Lena tungkol sa kapangyarihan na nakuha nito at ayon kay Lena ay posibleng dahil ito sa kasama niyang nilalang. Biglang nagpakita sa kanila ang Fairy King na si Obol kaya nakilala ito kaagad ni Lena na isa sa nakita niya kanina sa kanyang memorya. Sinagot nito ang kapangyarihan na nakuha ni Lena at ito umano ay galing kay Siren Doros. Dito na nila nalaman na Siren Doros pala ang pangalan ng unicorn na nasa Fairy Stone. Matapos umano nilang matalo ang mga demon ay natupok din ang kalupaan na pinangyarihan ng labanan. Dahil dito ay nagboluntaryo si Siren Doros na ilagay ang kanyang sarili sa Fairy Stone bilang isang sakripisyo. Pero matapos niyang mapagtanto ang kapalaran ng Fairy Stone at ng kanyang sarili ay nagpalabas siya ng kanyang clone. Nakita siguro nito kay Lena ang determinasyon ni Lena na protektahan ng Athena kaya tinulungan nito si Lena. Dahil nakumpleto naman na ni Siren Doros at ng Fairy Stone ang kanyang misyon ay hindi na din siya magtatagal pa. Bago sila umalis ay may hiningi muna silang pabor at ito ay maipakita kay Siren Doros sa huling pagkakataon ng Dance of the Fairies. Dahil dito ay nagboluntaryo si Dratina na gawin ito at hindi naman nakalain ni Lena na pati pala siya ay sasayaw din. Nang mapansin sila ng mga nasa katedral ay naintindihan kaagad ng mga musikero ang kanilang gagawin. Kaya pagkasimula nila ay nagsimula ding tumugtog ang mga ito. Natuwa ang mga manunood sa kanilang sayaw na siya ding nagpabago sa tingin ng iba kay Dratina. Ilang sandali lang ay hinayaan na ni Lena si Dratina na magsayaw mag-isa. Ramdam ni Dratina ang kanyang pagsasayaw kaya hindi niya na ding maiwasan na mapaluha. Bagamat naglaho na si Siren Doros ay may iwan naman ang bagong Siren Doros at nakiusap si Obol kay Lena na ipakita dito ang kanilang mundo. Nakaisip naman kaagad si Lena ng ipapangalan dito at naisip niya ang Siren. Ilang sandali lang pagkaalis ng Fairy King ay bigla namang bumagsak si Lena. Nang magkamalay siya ay nasa hotel na siya at andito din sila Flower Hat. Matapos malaman ng hotel attendant na si Lena ang nakipaglaban sa dragon ay kaagad itong lumapit kay Lena. Nabanggit nito na nagpadala umano ng Night Watch Squad si Holy Sister na may dalang mga sandata na siyang ikinagulat nila. Ito ay ang Blackbird Merchant Group na kararating lang din ng Athena. Nagtaka na si Flower Hat kung papanong napakabilis dumating ng mga sandata gayong kahapon lang nangyari ang insidente. Muli niyang naalala ang skill ni Holy Sister at hindi pala ito appraisal skill na inaakala ng lahat kundi precognition. Kaya niyang mahulaan ang mga mangyayari sa hinaharap at ito ang rason bakit nalalaman niya ang skill ng mga kumakain ng skill fruit. Kahit kinakampihan ni Dratina si Holy Sister ay nararamdaman niya na di na ginagamit lang siya nito. Nagpa siya si Flower Hat na isama sila Dratina at Lena sa gagawin niyang investigasyon. Pumayag dito si Lena dahil ayaw niyang umikot lang sa kapalaran ni Holy Sister ang kanilang buhay. Dahil gusto din ni Dratina na malaman kung ano ang iniisip ni Holy Sister ay pumayag na din siya. Habang abala sa pagsasanay si Light ay may lumapit sa kanya na nagliliwanag. Isa pala itong Firefly Crab na kayang magpadala ng boses sa kaparehan nito na ande naman kay Lena. Ipinalam sa kanila ni Lena na hindi muna ito makakabalik dahil may mga gagawin pa siya. Hindi naman ito naging problema kay Light basta mag-iingat lang ito palagi. Matapos makuha ni Light ang kanyang espada ay umalis din sila kagad at nagpa siya naman si Monica na sumama sa kanila. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Bogus Skill Fruit Master Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video.